Para sa bago tayo magsimula, humingi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu para po tayo bigyan ng biyaya sa lahat ng ating mga ngailangan. So, Arita, sandali lang po mga kapatid. Wala na ba yung ating sandali lang po mga kapatid, kay baka nabura yung ating saan naman yung ating palagi natin gamitin para sa pag opening prayer po natin. Sandali lang. So, sa lahat ng mga kasama natin dyan sa Luzon, kapwa Catholic Faith Defender, ating mga kasamahan diyan sa iba't ibang bahagi ng dako ng mundo, ating mga kapatid nating mga OFWs nandyan sa iba't ibang bahagi ng daigdig, at sa lahat ng walang tigil na taga-subaybay sa ating YouTube channel. Inayahan po kayo na patuloy na mag-subscribe, mag-view sa ating YouTube channel para po tayo dali lang na baka nabura yung ano natin, ha? So, nawala tuloy ang ating, sandali lang po mga kapatid, kay ating hanapin ang ating hindi pa natin na. So sa lahat ng mga OFWs diyan sa iba't ibang bahagi ng mundo, ating pinati kayong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. So patuloy pa tayo. Itong ating tulumanon, ating palatuntunan, ating talakayan ngayon, kaya mayroong nag-request na kung pwede, ang daming naluluko sa ating mga kapatid ng mga kapwa Katoliko, yung mga inosente nating mga kapatid ng mga Katoliko, na naloko po sila sa mga pahayag sa ating mga kapatid ng mga SDA, lalong-lalo na sa nabura pala, nawala ng ating pinurap siguro ng wala tuloy. So humingi na lang tayo ng panalangin sa ating mahal na ina. Nawala na ang ating baka na delete, daming nawala tuloy ang ating. So, patuloy po tayo magkapatid, humingi tayo ng biyaya sa ating mahal na ina, sa ngalan naman ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Ave Maria, Gracia Plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostri. Amen. Ngalan sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Bueno, para yun ating talakayin ngayong umaga, ng porsyon sa ating palatuntunan, ang lahat ng mga sitas na gagamitin sa ating mga kapatid para po tayo aware sa mga gagamiting sitas sa ating mga kapatid na mga Seventh Adventists. Naalarma po tayo ang daming natukso, ang daming nang natukso sa kanilang mga pahayag, sa kanilang mga religious session program. Das may Tangub City, kilala natin ang isang evangelist niyan na mayroon siyang programa, lalo-lalo na yung doon sa may Surigao, Davao del Sur, Surigao, ang daming lumipat sa at nabinyagan sa
isang sikta na isang nakilala nating SDA o Seventh-day Adventist Church para sa kanilang mga programa sa radyo doon sa Tandag. Dahil sa kanilang mga pahayag, ginamit ang mga sitas dyan sa Biblia. So, speaking of SDA, wala po silang laing ibang pahayag sa panahon na sila ay meron silang radio program o kaya meron silang grand evangelical sa kahit saang lugar, pero ang pang-finishing nila is yung pag-atake nila, ilang mga allegation sa balaan nating simbahan, lalo-lalo na sa papasid. Pero mostly sa kanila, usually ang ilang pagpahayag, pagtuturo patungkol sa araw ng pamahinga, pangalawa yung mga bawal na mga pagkain. So, ating gamitin lahat para po tayo makatulong sa ating mga kapatid, kapwa Katoliko, lalo-lalo na sa ating mga kapatid, mga Katoliko, mga inosente, kahit araw-araw kayo nagsamba sa ating Panginoon, kahit halos lahat ng mga religious organization, kasali po kayo, pero hindi po kayo mag-ngaral sa ating pananampalataya, wala po tayong alam. So, in short, hindi po tayo founded sa ating pananampalataya. So, ating gamitin ang lahat ng mga sitas sa kanilang pagpapatunay, pagtuturo na ang tunay na araw ng pamamahinga ang ikapitong araw ng simana para sa kanila. Kung tingnan natin, una nilang gamitin ang Genesis 2:3. Tapos ating gamitin ng lahat, isisiwasat natin, ano po yun, hirap, isisiwalat natin mga kapatid ang lahat ng mga sitas na gagamitin nila at pagkatapos ating i-reconcile para po tayo aware. Kung mayroong mga kapatid nating mga SDA mag-react o mayroon silang interaction, mas maganda, mas para po tayo, masaya po tayo may mga SDA mag-interact sa ating YouTube channel. Ianyahan po kayo na mag-subscribe, mag-view. Live po tayo sa FB ngayon. So sa ating cell number 0946-404-6668. Kung mayroong magtawag sa atin, mas maganda, mas mabuti. 0946-404-6668. So, una nila gamitin para sa pagpatunay nila na ang tunay na araw ng pamamahinga ang ikapitong araw. O para po tayo aware, una nila gamitin ang Genesis 2:3. Patungkol sa creation. Kung tingnan natin ang Genesis 2:3, ang mabasa natin diri, pinagpala nga ang ikapitong araw at diningin sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Anong araw? Nagpahinga ang Panginoong Diyos sa araw ng ikapito. So, mabasa po natin mga kapatid na ang Diyos mismo ay nagpahinga sa araw ng sa ikapitong araw. Pero iba yung ikapitong araw at sa araw ng ikapito. Di ba? Yung ikapitong araw, so hindi yun nag-base sa anong araw po kayo nag-start. Di ba? So, iba yung ikapitong araw at sa araw ng ikapito. Pero mabasa natin din sa naturang sitas mga kapatid, pinagpala niya ang ikapitong araw at diningin niya sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. So, malinaw na mga kapatid na ang ating Panginoon Diyos, ano pong araw siya nagpahinga? Araw ng ikapito.
pangalawa nilang gamitin, dito na po tayo sa Exodo. Isa yun ang patutsada nila, palagi nilang ipagmalaki na malinawanag na ang araw na kailan nagpahinga ang ating Panginoon Hesus, ikapitong araw, kapinong Diyos, kapitong araw, yun po ang araw na inuutos niya sa mga katauhan sa Israel. Kung tingnan natin ang Exodo Kapitulo 20, versikulo, nakalimutan natin ang ating ikalawang mata, ang ating eyeglass mga kapatid. Sige na lang. So, kung tingnan natin ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 10, italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at italalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa. Isa man sa inyo. So, anong araw ang inuutos ng Panginoong Diyos sa katauhan ng Israel? Ikapitong araw. Anong araw siya sa panahon ng creation? Sa ika-6 na araw siya nilikha niya ang sanlibutan, ang lahat ng nandito sa lupa. Ika-6 na araw nilikha niya ang tao. Sa kapitong araw na nagpahinga ang Panginoong Diyos. So yun ang utos niya sa katauhan sa Israel na at ikapitong araw din walang naganap na gawain. So, malinaw mga kapatid, maliwanag na ikapitong araw ang pinagpala ng ating Panginoong Hesus. Pinalanginan ng ating Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, ang ikapitong araw. So, sa ganitong araw, ano po ba ang gagawin? Palagi pa ba kayong nandyan sa bahay para lang magpahinga? Hindi. Ang sugo ng ating Panginoon Jesus ayon sa Deuteronomy 16:8 mga kapatid, na sa araw ng pamahinga ay magsamba po kayo. Kung ating basahin ang Deuteronomy 16:8, 6 na araw na hindi kayo kakain ng tinapay. Ating basahin na. 6 na araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may libadura. Sa ikapitong araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Sino may huwag magtatrabaho sa araw na ito. So, malinaw mga kapatid na sa araw ng pamamahinga, yung ikapitong araw ay magsamba po kayo. Magtitipon pa kayo, magpupulong pa kayo. So, magsamba sa araw ng ikapito. Hindi lang kayo dyan sa bahay, hindi, magsamba po kayo. So yun ang mabasa natin na walang ibang araw na ang ating Panginoon pinalanginan niya ang araw, ang ikapitong araw. Ano po ba ang ating mapala kung susunod tayo sa utos ng ating Panginoong Diyos sa araw na ikapito? Ayon sa sulat ni Propeta Ezekiel 20, versikulo 20, so ating ginamit ang lahat ng mga sitas na gagamitin nila para pagpapatunay na ang tunay na araw na pamahinga, ikapitong araw, para po tayo aware sa lahat ng mayroon na ang dami ng mga viewers natin ating i-acknowledge mamaya mga kapatid. So, dito tayo sa Ezekiel 20:20, ano po ba ang ating mabasa? At sa
Ang ating babasahin dito mga kapatid. At sa pahahalagahan nila ang araw ng pamamahinga at pahalagahan nila ang araw ng pamahinga. Sapagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin. At sa ganito'y makikilala nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Ano po ba ang kaugnayan natin para po tayo makikilala at nakaugnay po tayo sa Panginoong Diyos? Kung tayo ay susunod sa araw ng pamamahinga. Ano po ba ang araw na pamamahinga na inutos ng ating Panginoong Diyos? Ang ikapitong araw. So, makilala po tayo ng Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, kung susunod po tayo sa utos niya sa araw ng pamamahinga. Walang iba ang ikapitong araw. Pag hindi ang ikapitong araw ang inyong sinunod, ay hindi po kayo kilala ng Panginoong Diyos. Kinikilalanin lamang ng ating Panginoong Diyos kung ikaw ay katauhan. Ikaw ay siyang katauhan ng Panginoong Diyos kung susunod tayo sa ikapitong araw na pamamahinga. Yun mga kapatid. Maliban dyan mga kapatid, iba pang sitas ilang gamitin ang Isaiah. Sulat ni Propeta Isaiah, isang major prophet na nag-otos, nagpapatunay na kung susunod po tayo sa araw ng pamamahinga, yung ikapitong araw, ay maliban dyan, kilalanin po tayo ng Panginoong Diyos at mayroon tayong ating basahin muna mga kapatid. Mapala po ang taong sumusunod sa araw ng pamamahinga. Ayon sa Isaiah 56:2, mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng tao ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawing sa masama ang kaniyang sarili maiwas. So, malinaw mga kapatid, ang lahat ng susunod sa araw ng pamamahinga ay mapalad. Hindi yan niya. Sabi ng mga Katoliko, para sa kanila, mayroon silang mapalos. Sabi ng mga Katoliko, ang lahat ng mga Dominguista, lahat ng mga sumusunod sa unang araw ng linggo, yung araw ng linggo, ang utos ng ating Panginoon Diyos ng ikapitong araw, para lang po yun sa taga-Israel. Wala po tayong, hindi po sa lahat ng tao dito sa lupa, di ba? Pero kung tingnan natin ang Isaiah 56, hindi lang po yun sa taga-Israel. Malinaw na pagkatid ang utos sa sulat po ni Propeta Isaiah, sa Isaiah 56, ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na ngayon kanilang sa kanyang bayan. Buong pusong maglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapos na nag-ingat sa kanyang tipan. So hindi lang yun para sa Israel. Kasama po ang lahat ng mga dayuhan. Kailangang sumunod sa utos ng Panginoong Diyos ang araw ng pamamahinga, ang ikapitong araw. So, malaking kamalian, kasinungalingan ang sabi ng iba, lalo-lalo na sa mga Katoliko, na ang ikapitong araw ay para lang yun sa taga-Israel. Wala po tayong, hindi po tayo kasama dyan. Di ba? Pero ang ating mabasa, kasali po ang mga dayuhan. Kailangang susunod
sa araw, naturang araw, araw ng pamahinga, ikapitong araw. So, maliban dyan mga kapatid, hindi yun natapos ang araw ng pamahinga kay mayroong palusot ng mga Katoliko na pinahinto na yun sa panahon ni Propeta Hoseas, Hoseas 2:11. Pero tingnan natin ang isa pang sulat ni Propeta Isaias. Ano po ba ang sabi ni Propeta Isaias sa kanyang sulat sa Isaiah 66, 23 hanggang 22 hanggang 23? Kung ating basahin, dito lang tayo sa 23 mga kapatid. Tuwing araw ng pamamahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin dito sa Jerusalem. So lahat ng bansa ay sasamba niya sa Diyos doon sa Jerusalem. So pag mayroon pang bagong buwan, bagong langit, nagpatuloy ang pagsunod natin sa araw ng pamamahinga at pagsamba sa tunay na Diyos doon sa Jerusalem. So hindi ito yung sinasabi parang patutsada ng mga Katoliko, yung mga Dominguista, yung para sa amin sa Bisaya, tawagin namin mga Sabbath keeper, mga Sabadista, at sa mga Sunday keeper, ay tawagin namin nga Dominguista o Domingo sa Espanes. Mga kapatid, so hindi yun totoo ng pinahinto na ni Propeta Hoseas. Yun ang pagpapatunay, turo o pangangaral ng mga Dominguista, lalo-lalo na sa mga Katoliko, lalo-lalo na sa mga Siyerte. So sabi ni Propeta Isaias, pag mayroon pang araw, buwan, nagpatuloy ang pagsunod natin sa araw ng pamamahinga. Kung ganon, totoo ba yung nagpatuloy at hanggang sa bagong tipan ay pinatunayan ng ating Panginoon Jesus na ang araw ng pamamahinga ay nagpatuloy. Kung tingnan natin ang Gospel of St. Matthew sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18, ganito ang ating mabasa mga kapatid. Huwag ninyong, ano po ang sabi mula po sa bibig ng ating Panginoon Jesus, ha? Ano po ba ang sabi ng ating Panginoon Jesus sa Mateo 5, 17 hanggang 18? Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang nawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga yon. 18. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang sandali lang po mga kapatid hindi nakalimutan natin ang mas madilim dito sa ating hindi nag-function ang dalawang ilaw. At kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi maganap ang lahat. So, malinaw na ipinaliwanag ng ating Panginoon Jesus na naparito siya hindi para ipawalang bisa ang mga kautusan o ang mga aral ng mga propeta, kundi naparito siya para bigyan niyang tamang kahulugan. So, malinaw na mga kapatid na ang ating Panginoon Jesus ay pinatunayan niya na hindi pala nagpatuloy ang araw ng pamamahinga ang lahat ng mga aral ng mga propeta. Ang pagpapatunay diyan mga kapatid na sa panahon ng ating Panginoon Jesus ay palagi siyang papasok sa sinagoga sa araw ng pamamahinga. Kung tingnan natin ang Gospel po ni St. Luke,
sa Lucas 4:16, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan gawa ng kanyang kinagawaan. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa. So ano po ba ang araw na papasok ang ating Panginoong Hesus? Sa tuwing sa panahon sa araw ng pamamahinga, ang ikapitong araw. Kung totoo po kayong Kristiyanos o sumusunod ng Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus ay palaging pumapasok sa sinagoga sa araw ng pamahinga, ang ikapitong araw. Kung ang inyong araw ng pamahinga at pagsamba ang unang araw, ang linggo, ang araw na linggo, ay hindi yun. Wala po tayong mabasa na ang ating Panginoong Hesus ay pumapasok sa sinagoga sa araw ng unang araw ng linggo, kung sa amin sa semana, di ba? So, malinaw mga kapatid na ang ating Panginoon Hesus ay sumusunod sa utos ng kanyang ama. Sa lumang tipan na ang kanyang ama ay nagpahinga sa ikapitong araw. Lalong-lalo na kung tingnan natin ang lahat ng mga sumusunod ng ating Panginoon Hesus, yung tunay na kanyang tagasunod, yung mga babae na sumusunod niya hanggang sa ipako siya sa krus, mga kapatid, ating mabasa na ang naturang mga babae na tunay na tagasunod ng ating Panginoon Hesus ay sumusunod sa araw ng pamahinga. Kung ating basahin ang Lucas 23:56, mga kapatid, pagkatapos umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa itinakda ng kautusan. So, ang tunay na sumusunod o Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon Hesus, sa panahon ng ating Panginoon Hesus, ang tagasunod niya yung mga babae. Kung ating basahin mula sa 54, araw noon ng paghahanda at magsimula na ang araw ng pamamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea, at nakita nila ang pinaglibingan, pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. So itong mga babae, yung si Maria Magdalena at saka ibang Maria, ang tagasunod ng ating Panginoon Hesus, ay sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos ang ikapitong araw, ang araw ng pamahinga. So, malinaw mga kapatid, biblical foundation na ang tunay na araw ng pamamahinga ay ang ikapitong araw. Wala po tayong mabasa na pinangalinan ng ating Panginoong Diyos ang unang araw kung linggo, araw ng linggo. Di ba? So ano po ang araw ng pinagpala ng ating Panginoon Hesus? Ang ikapitong araw. Yun mga kapatid, ang mga sitas na ginagamit sa ating mga kapatid na mga SDA, kung Seventh Adventist Church, kung ang isang Katoliko ay isang simple Katolik, palagi lang nagsamba, hindi siya naral ng ating pananampalataya, inosente po siya, wasing alam ng ating pananampalataya, ay ang resulta ay maluko po siya. Di ba? O, nagbunganga kayo, nagharap sa harap ng pastor. Pagkatapos,
kinakain ninyo ang mga sitas na ibinubuga ng pastor. Ang resulta, 10% mga kapatid, 10% na. Dito sa Simbang Katoliko, kung mayroong magbigay ng 10%, mas mabuti. So, hindi po yun compulsory, di ba? Mayroon po tayong sa atin lang yun, yung halad mga kapatid, di ba? Sa tuwing sa panahon ng ating pagsampa sa porsyon ng halad, di ba? Hindi naman kayo porsigiyon ng mga collectors dyan na magbigay kayo, di ba? Wala po kayo. So, meron ganing sa amin sa may mga juk-juk pa na mga kanta mga kapatid sa Bisaya, Ginoo, hindi po, Ginoo, dili ako angay buot muhalad, Ginoo, dili ako buot angay muhalad, gikan sa akong bulsa, dipili ko kinikining sensilyo alang kanimo. So, yung mga barya lang po. Tatanggapin na yun sa panahon sa paghalad natin sa Santos ng Misa. Kahit barya lang po, tatanggapin na yun. Mas mamay. Pero, yun mga kapatid, ang lahat ng mga sitas na gagamitin sa ating mga kapatid na mga SDA para po tayo matukso sa kanilang pangangaral, pagtuturo, pagpapatunay na ang tunay na araw ng pamahiya ang ikapitong araw ng linggo. So, ating i-reconcile mga kapatid. Unang-una, ang Henesis 2:3, panahon po yon sa kreasyon. Kung tingnan natin mga kapatid, ang Henesis 2:3 na isulat po ni Moses sa taon. Anong taon yan nasulat? 1513 BC. 1513 BC before Christ nasulat. Ang tanong, sa panahon yun, mayroon na bang Saturday? Mayroon na bang mga pangalan ang mga araw? Wala pa. So, paano natin mapatunayan na ang ikapitong araw yun na ang Saturday nandyan sa kalendaryo? Wala pang pangalan ang mga araw. So, sa araw na ikapito, hindi yun ang sa ikapitong araw, hindi mabasa yun. Sa araw na ikapito. So, sa araw na ikapito, hindi yun precisely na nagsimula ang araw, ang unang araw, yung Sunday. Di ba? Okay. Wala pang mga pangalan ang mga araw. Kailan po ba nalagyan ang mga araw? Sa panahon yun, wala pa pong Gregorian calendar. Ang ginamit sa panahon yun nga, ang calendar yun, sa panahon yun ay ang Jewish calendar. At ang Jewish calendar, mayroon siyang mga buwan, pero walang mga pangalan ng araw. Di ba? Kung tingnan natin ang Jewish calendar mga kapatid, ang unang araw Nisan, ay ikalawang araw ng Iyar, ay tatlong araw Siwan, ang ikapat na buwan pala sa Jewish calendar. Mayroon silang 12 buwan, pero wala pang mga pangalan ang mga araw. Unang buwan Nisan, ikalawang buwan Iyar, ikatlong buwan Siwan, ikaapat na buwan Tammuz, ika-5 buwan is Ab, ika-6 na buwan Elul, ika-7 na buwan Tisri, ika-8 na buwan Marhiswan, ika-9 na buwan Kisloy, ika-10 na buwan Tibet, ika-11 na buwan Shebat, at ika-12 buwan is Adar. So, mayroon ng mga pangalan ng mga buwan, pero wala pang pangalan ng araw. So, paano natin mapapatunayan na yung ikapitong araw ay araw ng Saturday? Di ba? Kung dito tayo sa Exodo Kapitulo 20, mga kapatid, kung tingnan natin, 8 hanggang 10, sa panahon iyon, wala pa rin pangalan ng araw. Kaniglan po ba na isulat ni Moses ang Exodo? 1512 BC. Kailan po ba na lagyan ng pangalan ng araw
Ang mga araw, 630 BC. So, sa panahon ni Moses, wala pang pangalan na araw. So, absolutely, hindi yun Saturday. Di ba? Hindi yun Saturday. So, kung tingnan natin mga kapatid, panahon ni Adan sa mga patriarka, sila si Noah, sila si Abraham, at iba pang mga tao before ni Moses, wala po tayong mabasa na ang mga tao sa panahon before ni Moses, panahon sa Exodo 20, nagsamba na sila, sumusunod na sila sa ikapitong araw. Ang palusot yun sa mga pastor, lalo-lalo na ni Pastor Israel Villaver, yung Pastor Bacalari sa Ligan, sa Cagayan pa lang ngayon siya naka-base, noon ay nandyan sa Iligan. Gamitin niya ang Marcos 2:27 na ginawa ang aron pamanya para sa tao. So, tao man silang Adan, silang Moses, silang Abraham, silang Noah, di susunod sila sa araw ng pamahinga. Kung hindi yun nila tapusin pagbasa ang naturang bersikulo, kaya merong karugtong yan. Ano po ba? Pero ngunit hindi ginawa, hindi nilakha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Di ba? Ang kontekst yun, ang ating Panginoon Sus ang may karapat-dapat ano po ang ating gagawin sa araw ng pamamahinga. Maliban dyan mga kapatid, yung ikapitong araw sa panahon sa Exodo, i-considera lang po natin yung mga kapatid na may tuturing natin sa mga Israelita na isang Independence Day. Kung ating basahin ang Exodo, sandali lang po mga kapatid. Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 mga kapatid, sa araw na yon, kung ating basahin, ito ang sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Sa anong araw po sila nakalabas sa Ehipto, sa kanilang pag-alipin? Sa ikapitong araw. Yun ang may tuturing natin lang na may tuturing natin independence sa kanila. Kung tutol ang ating mga kapatid na mga SDA sa naturang pagpapatunay natin, hindi nila, ibig sabihin, hindi nila sinunod kung ano ang turo ni Ellen G. White sa naturang sitas mga kapatid. Kung tingnan natin ang Alpha and Omega, isang aklat ng SDA na ang author po ay ang kanilang kinikilalang propeta, at idininay nilang na hindi yon propeta, hindi yon nagtatag sa kanilang simbahan kay isa lang propeta. Kung tingnan natin sa naturang aklat, pinatunayan sa naturang aklat na ang pagsunod nila sa ikapitong araw ay para lang yung isang Independence Day, para po sila nakalabas sa pagkalipin ng mga Israelita. Ating basahin mga kapatid sa pahina 356, mayroon lang tayong 5 minuto para po tayo tapos sa unang porsyon sa ating mayroon mamaya mga kapatid, dalawang porsyon. Mayroon tayong bisita na isang pastor ng Baptist at naging Katoliko, 7 taon siya naging pastor ng isang sikta, yung Born Again, isang branch ng Born Again ng Baptist. At tinanong natin siya ilang taon po siya nag-aral bilang pastor. 2 taon po siya nag-aral bilang pastor. At
Nangangaral po siya mga 7 taon sa naturang sikta yung Baptist Church. Ating basahin mga kapatid, the 7th day of the week as the day of rest, when work is forbidden by the Jew, by the law of the 10 Commandments. Manay, yun ang mabasa natin. Sabbath observance is based on creation. Genesis 2:1 hanggang sa 3. Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11. Thus it is a memorial of creation. Yan mga kapatid, ang ating mabasa. But the explanation for the Sabbath observance also include a mention of the liberation of the Israelites from Egypt. Deuteronomy 5:12 hanggang 15. This event was a symbol of man's deliverance from the power of sin. Deliverance which Christ obtained for us by His death on the cross. Exodo Kapitulo 12, 1 hanggang 20, 29 hanggang 37. 1 Corinthians chapter 5, 7 hanggang 8. Correspondingly, Christ was crucified on the preparation day, the 6th day of the week. He resisted the Sabbath and the grave. Pahulay na mahinga po ang ating Panginoong Diyos at ang Panginoong Kristo dun sa may sa kanyang libingan. And rose from the dead on the first day of the week. Luke chapter 23 verse 50. So malinaw mga kapatid, meron pang karugtong. The Sabbath is thus a memorial both creation and redemption. So malinaw mga kapatid na ang naturang ikapitong araw ay araw na sa kanilang paglabas sa pagkaalipin nila sa Egypto. Yun ang pinatunayan sa naturang aklat. So hindi yun matuturing yun na Independence Day sa kanila. Baliban dyan mga kapatid, ang lahat ng araw ng sitas na ginagamit nila, atin lang bago tayo mag-extra, magtapos sa unang porsyon, ating i-reconcile yung Matthew 5, yung Matthew 5, 17 hanggang 18, at Lucas 4, 18, 16, mga kapatid. Kung ating basahin ang Matthew, mga kapatid, sa Commentary on the New Testament, bago tayo magtapos, ganito po ang ating mabasa. Sa Commentary on the New Testament, ano po ba ang ibig sabihin sa Matthew 5, 17 hanggang 18? The law, the prophets, the first two of the three divisions of the Old Testament. Therefore, the entire Old dispensation is meant here to fulfill, to bring the law to its complete reduction by insisting not only on the external act but also the interior disposition. If we understand the prophets here not as part of the law in general, but as the messianic prophecies, in particular them to fulfill, them would to be accomplished them by carrying them into execution according to His Father's will. So, malinaw, hindi lahat ng mga kautusan diyan sa lumang tipan ang ibig sabihin ng ating Panginoon Hesus. Ang binigyan ng tamang
buluhan ng ating Panginoon Hesus, yun lang ang fulfillment sa kanyang pagligtas ng sangkatauhan dito sa lupa. Yung tinatawag nating redemptive way of salvation. Yun lang mga kapatid, hindi lahat ng mga kautosan kay Diyan sa Lucas 4:16, ang mga sulat po ng mga propeta hanggang lamang sa kang Saint John the Baptist. So, malinaw na mga kapatid na hindi ang lahat ng kautosan diyan sa Lumang Tipan ay ang ibig sabihin na binigyan ng kabuluhan ng ating Panginoon Hesus. Sa tuwing ating Panginoon Hesus ay palaging pumasok sa sinagoga ay yun ang panahon, mga kapatid, nag-take for granted lang po ang ating Panginoon Hesus na papasok siya kay yun lang ang panahon ng araw na ang mga Hudyo po ay nandiyon sa loob ng sinagoga at nag-advantage siya para po siya mangaral. Pero hindi na yun ibig sabihin ng ating Panginoon Hesus ay Sabbath keeper na. Kaya hindi lahat ng panahon ng ating Panginoon Hesus nandiyan sa sinagoga sa araw ng pamaminga, ikapitong araw. May panahon nandoon siya sa may triguhan, di ba? Kasama ng apostoles. At pinatunayan natin na ang ating Panginoon Hesus ay nilabag niya ang kautusan ng sa araw ng mga pamahinga ng mga Hudyo. Yun mga kapatid, ang ating pag-reconcile. Tapos muna tayo sa anong portion. Hindi lang po ako mag-istro, kaya mayroon pa tayong pangalawang portion. At sa lahat ng mga marunong na baho, daming mga Susan, Katara, Roho, Berlina, okay. Maraming salamat sa lahat ng naka-view sa atin. Pagpalain po kayo mga kapal. So, patuloy tayo mamaya. Kasama natin ang isang pastor ng Baptist kung dumating siya. So, para po mayroon siyang testimony. Maraming salamat. Magandang umaga. Broadcasting Corporation, DXEDAM.